Sa loob ng 5 taon mula nang itatag ang Archdiocese of Manila, Office of Exorcism, umabot na ng mahigit na 400 na mga kasong hinawakan ng grupo ni Father Jose Siquia. Ayon pa sa kanya, sa bawat 10 kaso ng demonic attacks na idinudulog sa kanila, ang karamihan dito ay kaso ng oppression. Tulad na lang ng kaso ni Menji. Kung tutuusin, kontento naman sa buhay niya si Menji Lagunoso. May malusog siyang pamilya, magandang bahay, at komportabling buhay. Wala na siyang hihilingin pa. Pero maging siya ay hindi naging ligtas sa kampo ng kadiliman. Ayon kay Menji, para maintindihan ang nangyari sa kanya, mahalagang malaman muna ang mga ginawa ng kanyang ninuno bago pa man siya ipinanganak. Kasi sa probinsya, pag may mga sakit sila sa albularyo nagpapagamot Usually kasi, alam mo naman sa baryo, yung mga paniniwala ng mga matanda, mga nabalis ka, naingkanto ka, o kaya na ano ka. Pati nanay ko nga naniniwala sa mga ganun. Saka mayroon ako talagang angka na manggagamot. Hindi akalain ni Menji na ang ganitong gawain ay magdudulot ng mabigat na problema. Ayon kay Father Siquia, ang mga taong katulad ni Menji ay nagiging mas bukas sa impluensya ng mga demonyo. Very sensitive na sila sa spirit world, mga tinatawag natin mga psychics, sensitives. Usually, yung mga binubuksan nila yung kanilang, they call it third eye, yung kanilang psychic faculty para makipag-communicate sa mga otherworldly spirits. Palagi pupunta sa mga albularyo, mga manghuhula. They practice magic, sorcery. Ito yung mga tao na nagkakaroon ng not only an opening sa mga demonyo, kundi they become vulnerable to what we call yung mga psychic attacks ng demonyo. Hindi nagtagal, kinakitaan si Menji ng kakaibang kakayahan. Nagpunta dito yung kaibigan ng pinsan ko, kasama niya sa trabaho. Hinulaan ko lahat ng mga description ng boyfriend niya, kung paano siya niloko, paano siya, kasi iniwan nga siya nung lalaki. Pati yung itsura nung lalaki, nung itsura nung babae na naging bagong kasama nung lalaki. Nahulaan ko, na i-describe ko. Natuwa si Menji sa kanyang bagong tuklas na talento at nawili sa panghuhula. Pero nadiskubre niya, hindi lang pala ito ang kaya niyang gawin. Yung sabi naman ng ibang inihipo ko, gumagaling daw sila. Saka isa pa, yung halimbawa, may nagtanong sa akin, may kapitbahay namin, sabi, yung isa pa yun, yung sabi, makakaalis ba yung anak ko? Alam mo, pag sinabi ko, alis na yan sa talagang totoo. Tapos tuwa naman yung kaibigan ko na yun. Parang nabuboost din naman yung ego ko kasi maganda yung mga nakakatulong ako. Para pang pinupus din akong gumawa ng gano'n. Bukod sa panghuhula at panggagamot, may isa pang kakaibang talento si Menji. Minsan, madaling araw, bigla na lang ako. Parang may gumigising sa akin na magsusulat. Ang ganda ng mga sinusulat ko tungkol din sa Diyos. Tapos, pero parang ang smooth-smooth ng pagkasulat ko. Magaganda kaya lang, ang nagkataka ko sa, na daw ako, santa na daw. Ako, ganito. Tapos magtatayo daw ako ng simbahan. Tapos sabi ko, bakit kaya ganun? Ang mga mensaheng isinusulat ni Menji ay galing daw sa mga tinig na bumubulong sa kanya. Ang tinig ng Diyos at ng Birheng Maria. Heaven, holy be your name.
Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. Naging madalas ang pagbulong kay Menji ng mga tinig. At lumalala pa ito sa tuwing siya ay magdarasal. Parang naman akong ginugulo, parang na-oppress na ako. Parang may nagbubulong sa akin, manggagamot ako, magganito, magtayo ako ng kung ano-ano. Tapos sabi ko parang naiba na yung yung aking isip. Sabi ko hindi ko naman iniisip na maging ganyan ako.